Bakit? Inaasahan ng mga tao na may darating na isang makadiyos na manggagamot, a prophet, a holy man of God, na pag dumaan ang iniisip nilang isang taong sugo ng Diyos, lahat ng mga kumot ay tinatanggal, lahat ng mga belo at suklob ay inaalis, ang lahat ng mga tabing, ine-expose nila yung mga sakit. Sugat man yun o sugat, pasa, kung ano man yun, ine-expose sila para makita ng manggagamot at siya ay makapagpayo ng kagamutan. Para mahipo niya ako ang kanyang hipo'y nakakapagpagaling. At yan ang ginagawa ng mga tao na nililinya nila yung mga may sakit para makita ni Jesus. At nung panahon nila Pedro, nila Pablo, para lang daw madapuan man lang ng anino nila habang dumadaan sila. Pero binubuksan nila ang takip, ipinapakita nila sa manggagamot. Kailangan, pag meron tayong mga pain, huwag nating takpan. Hindi naman kailangang ibuyang-yang nyo at ipakita sa lahat na lang ng taong dumaraan na wala namang kinalaman sa buhay nyo. But for the people who matter, especially the people who can help you heal, don't hide your pain. Huwag maging proud, huwag maging palalo, huwag maging sobrang kuminsan ay nakikiramdam, ayaw mo makaabala ng kapwa. Alam niyo yung pang-aabala sa isa't isa, normal lang yan sa mga nagmamahalan sa buhay, mga magkakapatid, mga magkakaibigan. Kaya alam mo pagka hindi palagay sa iyo ang loob, ayaw mang-abala. At kuminsan, kung mahal mo ang isang tao, tas alam mo na kailangan ka niya, tas ayaw ka niyang abalahin, magdaramdam ka rin dahil, ba't ayaw mo ko abalahin? Ibang tao ba ako? Wala ba akong connection sa iyo? Darating ka na lang sa akin para magbigay lagi ng regalo, para pasayahin ako. Pero pag ikaw may kailangan, di ka sa akin lalapit. It means hindi tabla yung relasyon natin. Hindi ka at ease with me. So why will I be at ease with you? Relationships have such kind of mutuality. Kumisan pag ayaw mo mang abala sa mga tao, ang message mo rin ay, huwag mo rin ako abalahin. Ganun ang nagiging reading doon. So huwag masyadong kumisan ethical, sobrang good manners, ayaw mo na makaabala, namamatay ka na pala. Show your pain. Unveil it. Expose it to people who matter. And how else do you survive present emotional pains? Use your savings. Yung mga pinag-usapan natin, yung savings mo sa spirituality and faith, your bank of joy, happiness, and pleasure, your bank of rest and relaxation, people to share life and its pains with, big causes and missions. Lahat ng yan nakakapagpalakas. So alalahanin sila. At huwag tayong ma-embarrass. Yun nga, namang abala kung kailangan. Lalo sa mga taong nagpaabala rin naman tayo sa kanila noon. Hindi naman para tayo maningil, pero ganun talaga ang tunay na relasyon. Give and take. And when it's time for you to take, don't be embarrassed. So long as you don't always take and take and take non-stop. Bigayan talaga. Why allow yourself to be discouraged when you can be encouraged? Friends, multiply our joy and divide our sorrows. That's why in times of sorrow, it is important to seek help and not be proud not to seek help. Psalm 42:11, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you. I will praise you again because you help me and you are my God. So lumapit sa Panginoon. Pero ang Panginoon naman, hindi naman siguro o kung gawin man niya, bihira na siya mismo mag-abot sa iyo ng gamot. Siya mismo ang humilot ng iyong sakit. Gagamit siya ng tao. Recognize it, brothers and sisters, that God loves you through people. That when people personally minister to you, this is God personally ministering to you because all good things come from the Father of lights. All good things come from God. The earth is the Lord's and everything in it. So pag may natatanggap tayong mabuti, maganda, galing yun sa Diyos. Kung minsan sabi ka ng Lord, nasan kayo? Ba't di niyo ako tinutulungan? Sabi, ano ba? Ang dami ko na nga ipinadala sa'yo. Hindi mo pa ba nare-recognize na ako yung nagpapadala sa'yo noon? Feel the love of God through people's love. Don't prolong discouragement and restlessness. Trust in God and see God in the face of many people. Feel the touch of God through the hands, the help of many people.
Philippians 4:6-7. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. Savings to, spiritual savings. Bawat verses na binabasa mo at minememorize o natatandaan mo yung idea, mahuhugot mo yun sa panahon ng pangangailangan. Bawat tulong na ibinigay mo sa kapwa, mga kaloob mo sa Diyos, bumabalik sa iyo sa panahon ng iyong pangangailangan. Paikot-ikot lang yan. Parang tubig. Since creation, not one drop of water entered or left the universe. Nare-recycle lang. So, ganun din yung tulong, ganun din yung kayamanan, ganun din yung lakas, nare-recycle lang. Pag nagpalakas ka ng iba, mamaya mahina ka, papalakasin ka ng iba. That's why it's important to participate in this circle of life. That you give and receive, that you plant and harvest, that you love and get loved. See the power of the Spirit at work. Na pag tayo nahihirapan, nasasaktan, nagdurusa, may malalim tayong paghuhugutan ng lakas. How else do you survive? Emotional pains, employ your raised threshold of pain. Yung kanina pa natin pinag-uusapan na pinalakas mong resistensya, pinatibay mong kalooban, gamitin mo sa panahon na yon. Ang tapang hindi ginagamit laban sa tao, ginagamit yan laban sa mga hirap ng loob, laban sa mga pagdurusa ng buhay na ito. 2 Corinthians 4:8-9. We often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us. And when we are knocked down, we get up again. Pag nadadapa, bumabangon. Hindi sumusuko. Kahit hindi laging naiintindihan, patuloy na nananalig at sumusunod sa Diyos. Ito ang mga tao who will survive emotional pain. Yung mga hindi nagsusurvive, they break down. They snap. Nalalagot, napapatid, nawawala ng bait, nababaliw, nagpapakamatay, nagdidilim ang paningin, pumapatay, naninira, hindi nagsusurvive ng difficult moment. Kaya mahalaga mga kapatid to survive. Because otherwise, you will go on a self-destruction binge. You will destroy yourself or you will destroy others. Yung pagpapakatatag, pagpapakatibay, hindi lang para sa atin. Para rin sa mga nagmamahal sa atin. Para sa mga stakeholders ng buhay natin. Yung mga kabakas sa ating kinabukasan. Para sa kanila rin, nagpapakatatag tayo. Tinitibayan natin ang ating loob. Kasi pag bumigay ka, maraming madadamay. Pag nagpakahina ka, maraming babagsak din. Pag sumuko ka, marami ring masasaktan. Kaya ministry din ang magpakatibay. Bukod sa meron siyang immediate advantage to you, it's also a ministry to everyone who cares about you. Sobrang irresponsibility, mga kapatid, yung dahil ang lungkot-lungkot mo, nagpapakamatay ka, isipin mo naman, yung malulungkot, yung mahihirapan dahil namatay ka. Sobrang irresponsibility that because nawalan ka ng boyfriend, nawalan ka ng girlfriend, maglalaslas ka ng pulso, magdadrugs ka, tatalon ka sa building, kung hindi ka namatay, di alagain ka buong buhay. Hindi mo ba iniisip yung mag-aalaga sa'yo? At yung mga gustong takasan ang hirap ng buhay, magpapakamatay, alam nga namang tapos na yung problema nung namatay ka. Kailangan ng ataol, kailangan ng nicho, kailangan ng lote, kailangan ng kape sa lamayan. Meron ka bang iniwang pera? Wala. Tapos papatay mo yung sarili mo, hihiga ka na lang dyan. Paano yung mga kailangan maging responsible for you? That's why we really have to collect ourselves and be strong, not only for ourselves, but for everyone else who is part of our lives. Kaya dapat nagpapakatino nga ang tao eh. May mga young person, walang kaingat-ingat sa sarili, papasok sa mga deadly sports.
Yung mga tumatalon sa hindi dapat talunin, umaakyat sa hindi dapat akyatin, mga pinaggagawa na kung ano-ano. Ngayon, nalaglag ka doon, na-paralyze ka for life, mula neck down. Sino mag-aalaga sa'yo? Nanay mo all your life. Na pag matanda na siya, dapat siya na ang aalagaan mo, pero hindi, kakamatayan na niya ang pagtanda na inaalagaan ka pa rin dahil nagpabaya ka sa iyong buhay. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Hindi pwedeng windang-windangin mo yung buhay mo dahil mayroong madadamay. Survive your emotional pain, not only for yourself, but for many other people. Find every available relief and comfort. Lahat ng makakatulong sa'yo to survive the pain. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Kuminsan may mga tao, may ginagawa sila na hindi tayo sang-ayon. Minsan may naglalasing. Minsan merong nagpa-party, merong nagsasaya sobra, merong parang nagkakalat. Alam mo ba kung bakit niya ginagawa yon? Baka just trying to survive. May mga tao kasi parang mamamatay na ngayon, hindi na aabot bukas. Ang mahalaga lang makatawid sa dilim ng gabi. Makatawid sa hirap na parang hindi makaya. At kung siya'y makahanap ng kung anumang paraan para mapaginhawa ng konti ang sarili, maaliw, malibang, don't judge people. Hindi mo alam ang pinagdaraan ng hirap ng kapwa mo, kaya niya nagagawa ang nagagawa niya. Sasabihin mo, kung ako, hindi ko gagawin yan. Hindi nga ikaw siya . At isa pa, dinaranas mo ba ang dinaranas niya? Naiintindihan mo ba? Maraming mga bagay hindi tayo sang-ayon, pero dapat naiintindihan man lang natin. May mga lalaki na biglang iniwan ng kanilang wife. Ang manliligaw ngayon ng 14 anyos, 15 anyos, 16 anyos. Hindi tayo sang-ayon, pero intindihan mo kahit paano. Nire-rebuild niya siguro yung ego niya na nagkawasak-wasak dahil iniwan siya ng asawa niya. Gusto niyang patunayan ngayon na meron pa rin siyang appeal. Kaya kung ano-ano pinagagagawa niya, nagbabata-bataan ng damit, nagpapakyut. Tapos pagtatawanan mo, alam mo ba kung anong hirap dinaranas niya? Alam mo ba kung anong sakit ang ginagamot niya? Ang mga tao maraming dala, maraming hirap. Maraming hinahanap, clutching at straws. And not everybody is as blessed as many believers who know what verses to pick up, which counselor to consult with, what fellowship to go to be strengthened. Not everybody has that in their memory, in their bank. Kaya nga yung bank natin, sabi ko, payamanin nyo hanggang pwede para pag kailangan may i-withdraw ka. Marami mga tao walang ganong account. Don't judge people, especially when they are just trying to cope. Hindi mo alam ang hapdi, ang kirot na nadarama ng bawat isang tao. So you find every available relief and comfort, or you allow people to be relieved, to be comforted, just to survive the darkness of that night. Napapansin nyo ba, iba ang drama ninyo pagka 2 a.m. at iba pagka 6 a.m.? Parang pag 6 a.m., pag lumiliwanag na yung langit, gumagaan na rin ang lahat. Nagkakaroon ka ng pag-asa, sumasaya ka. But to survive from 2 a.m. to 6, people need to survive. Mahalaga na tayo'y maging maunawain din sa ating kapwa. Hindi lahat may fellowship. Dapat may fellowship. Kaya mapalad yung may mga churches. Tapos doon sa church, hindi ka lang attendee na wala kang kakilala, walang nakakakilala sa'yo. Sumasangkot ka kasi sa mga ministry, uma-attend ka sa mga ibang event. Kasi pag meron kang mga problema, may karamay ka. Siyempre, pag merong chismis, nachichismis ka rin. Kasama na yon. Kasi kilala ka. Sana nga wala nun, pero meron. Pero minor lang yon. Ang malaking advantage, may karamay ka kung kailangan mo. Bakit gusto ng Lord na nagkakatipon-tipon ng kanyang mga anak para mag-ego trip siya na ang dami nagwa-worship? Of course not. Kasi alam niya na pag nagkakatipon-tipon, when you do the right thing, pag nakipagmabutihan ka, nakipagkaibigan, pag nangailangan ka, may tutulong sa'yo. Kaya gusto yun ng Diyos. Hebrews 10:25, some people have gotten out of the habit of meeting for worship. But we must not do that. We should keep on encouraging each other. Dapat ang tao nagtitipon-tipon kasi hindi lang tayo pumupunta sa fellowship para may kunin. Nagpupunta rin tayo doon para maibigay.
Because as you give, you receive. And also, there is such a thing as a ministry of presence. Yung nakaka-encourage ka sa iba pag nandun ka. Kahit wala kang papel, hindi ka masyadong napapansin, nandun ka because you're present. It's a ministry to others. That's why you must not only think of yourself, but of others too. Mahalaga na meron kang Panginoon, meron kang fellowship, nag-a-agree kayo, the power of the Lord descends upon a united church. Isaiah 40:31, but those who trust the Lord will find new strength. They will be strong like eagles, soaring upward on wings. They will walk and run without getting tired. Iba ang may relasyon sa Diyos. Dine-develop yun bago dumating yung crisis. Para pag nagka-crisis, ready ka na. Hebrews 4:15-16. So whenever we are in need, we should come bravely before the throne of our merciful God. There we will be treated with undeserved kindness, and we will find help. So survive your emotional pain, find a helper and a healer in time, sa panahon. Ang panahon, ang isa sa pinakamatatalik na kaibigan ng may sugat. Kasi pinagagaling ng panahon ang lahat ng sugat. Iba-iba lang speed, iba-ibang degree, but time heals all wounds. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. There is also a time for healing. Pag may nagsasabi, Pastor, Tito, nagdurugo ang puso ko, hindi ko makaya. Ngayon lang yan. Bukas po magdurugo pa rin. Yes, pero less. Next week, much less. Next month, baka konti na lang. Gumagaling ang sugat. Kaya ang taong may sugat, hindi dapat mawala ng pag-asa, hindi dapat magpakamatay o pumatay, kasi lalampas din yun eh. At yan ang tunay nating kaibigan, mga kapatid, panahon. Ipasa panahon nyo. Masakit pa ngayon, hayaan mo lang, lilipas din yan. Get busy with other things. Focus on big projects. Focus on resting, on doing good. Lumilipas ang maghapon with every day that passes, pagaling ng pagaling ang sugat. Meron pa nga mga byuda na halos sumama sa libing ng asawa. Mamamatay ako. After 2 years, meron ng papa. O di mabuti, nakarecover. Mamasamain mo ba yun? Namatay na naman yung kabiyak. Di mabuti, nakarecover. Meron mga anak, sobrang selfish. Ayaw pag-asawahin yung nabiyuda nilang ina o nabiyudong tatay. May kanya-kanya naman sila mga asawa at pamilya. Mapinsa-minsan lang umuwi doon sa magulang nila. Tapos sa mga ibang okasyon, wala naman sila. Pag nadapa naman yung magulang nila, wala sila doon para ibangon. Pagka natitigok-tigok sa madaling araw, wala rin sila. Ayaw pa nila magka-partner. Marami mga anak unreasonably selfish. Kumisan sobrang loyal sa namatay na tatay, ayaw pagsawahin yung nanay. Namatay na nga yung tatay niyo hindi naman disloyalty na mag-asawa uling nanay. Kung yun ang kailangan niya to survive, para mabuhay, para patuloy na magkaroon ng kulay, why deny it? So survive the day, the hour, the minute, whatever it takes. Ganun lang yan. Just survive the day, the hour, the minute. And before you know it, malaki na ang gumaling. Yung mga iniiwan ng kanilang boyfriend o girlfriend, yung talagang broken-hearted, iniwan ng asawa, talagang parang sasabog ang puso, parang mawawasak ang mundo. A few months lang yun. Mahaba na ang 5 years. Ang haba na nun. Yung talagang 5 years. Yung hindi ka makatingin sa picture niya, yung hindi mo matingnan yung silyang inuupuan niya, hindi mo pwedeng madinig yung music na gusto niya dahil parang sasabog ang imundo. A few years lang yan. Huwag kang mabulag sa luha mo ngayon. Matutuyo din yan. Titigil din ang lacrimal glands mo at mabubuhay ka muli. Survive. Pag hindi ka pa pinapatay ng Diyos, gusto ka pa niyang mabuhay, so buhayin mo ang sarili mo. At kung gusto ka na niyang sumukabilang buhay, hindi mo na kailangan tulungan ng Diyos. Isang
click lang niya, pwede matapos ang buhay mo. Hindi na kailangan ng assistance mo. Huwag kang magpakamatay. Binubuhay ka pa dahil yung paang gusto ng Diyos sa'yo, meron pa siyang will for you. Seek it. Heal as fast as possible. Tigilan ng drama and get on with life. Because life is a gift from God. It is a gift to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Dapat appreciative tayo sa buhay. Erase the pains of the past. Ang tapos na, tapos na. Huwag nang ungkatin, huwag nang buhayin muli, huwag nang hukayin mula sa libingan kasi tapos na. Marami tayong pain, dapat tapos na, inuulit-ulit pa lang natin. Kaya andun pa. Philippians 3:13, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. 99% of the time, pag ang inalala mo yung lumipas, lulungkot ka. Dapat ang tinitingnan mo yung future, yung possible, yung hope, yung dream. And treat every new day as new life because it is. Bakit new life ang everyday? Kung may kilala kayo na namatay kahapon, pero kayo hindi namatay kahapon, buhay pa kayo ngayon, di ba new life yung today? Because you could have died yesterday, but you are not dead. You're alive today. It's a new day for you. It's a new life. And new means you have new opportunities. You can correct the mistakes of the past. You can pursue your dreams. And you have a new strength. Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness, O God. Pag nagising ka pa uli sa umaga, may bagong blessing ang umaga na yon. May bagong strength yon. Huwag ka nang mag-ubos ng bagong strength para i-assign mo sa mga pain mo kahapon. Tapos na yung kahapon. At huwag mong i-assign sa problema mo bukas yung blessing today. Yung problema mo bukas, may kakambal na sariling blessing na pangbukas. Pero yung blessing ngayon, pag hinati mo para sa kahapon at para bukas, walang natira ngayon, kaya ka empty. Live for the day. The day is a gift from God. Pain is part of life, but you have to master it. You have to manage it. Like Adam was commanded by God to manage the whole earth, to manage creation, you must manage your pain. And you must help others manage theirs. Survive the day, help others survive. Do not judge those who are trying to just survive, though somehow their methods could be mistaken, but they are just trying to survive. Be kind. Panginoon naming Diyos, turuan niyo kami makita yung ganda ng buhay kahit may mga problema, may mga kulang, may pain. Teach us, O Lord, to put on a victorious spirit, which is your spirit. To be victorious, not defeated. To be positive, not negative. And to manage our pain instead of allowing pain to manage us. We have the spirit that comes from you, O God, the spirit that is powerful, magnificent, excellent. Teach us never to forget this. At lagi naming ma-apply sa mga problemang pang-araw-araw. Strengthen us and use us as instruments to strengthen people. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid sa ilang saglit. Pasalamatan ng Diyos sa binibigay sa ating strength and commit yourself to become able managers of pain in your life and co-managers of the pain of others who need your help. Dear Lord, teach us to operationalize in daily life these noble, lofty ideals that we have seen and heard from your words. Be alone with the Lord in silent meditation.